Welcome back mga teknik sa aking YouTube channel. May panibago na naman akong idea sa inyong ibibigay. Ngayon mga teknik, bibigyan ko kayo ng idea kung ano nga bang mga pagbabago sa inyong cellphone matapos itong ma-repair or mapalitan. Kaya mga teknik, tapusin itong video kasi iisa-isahin ko yung mga pwedeng magbago sa cellphone nyo matapos itong i-repair. Mga teknik, at sa bago pa natin ka-teknik, iniimbitahan ko po kayo na sumali kayo sa aking raffle. Pwede kayo mga teknik manalo ng libreng LCD, libreng gawa ng cellphone. Mga teknik, ang gagawin nyo lang ay magko-comment kayo kung anong problema ng cellphone nyo at kung anong kailangan ng LCD. Pagka napili kayo mga teknik doon sa ating raffle, pwede na kayong manalo ng libreng LCD at libreng gawa ng cellphone. Kaya mga teknik, ano pang hinihintay nyo? Like, share, and subscribe. Lagay ko po mga teknik yung link sa description. Una mga ka-teknik, dito na muna tayo sa LCD kasi kalimitan LCD yung pinapalitan kasi mabilis ngang mabasag tsaka prone siya sa damage. Yun, una mga ka-teknik, kapag ka LCD ang papalitan sa inyo, unang-unang mababago sa inyong cellphone ay kapag ka Class A LCD yung pinalit ay yung mismong linaw nung LCD. Hindi na siya kasing linaw nung original na LCD. Kung dati maninibago kayo, yung original napakalinaw, bago yung pinalit ay medyo malabo na kasi nga Class A LCD na. Kapag naman mga ka-teknik ang inyong ang inyong cellphone ay pinalitan na LCD bago ang fingerprint niya ay nasa screen, katulad nito yan mga ka-teknik, yung fingerprint niya nasa screen. Kapag ka napalitan na yun ng LCD at Class A, hindi nagagana mga ka-teknik yung in-display na fingerprint. Sa touch naman mga ka-teknik, kapag ka pinapalitan ng LCD, kung Class A lang din naman ang ipapalit na LCD, mas smooth pa rin yung original. Kumbaga, meron talagang pagbabago kapag ka napalitan na yung LCD ninyo. Sunod naman mga ka-teknik, syempre sa charger pin mga ka-teknik. Kasi mga ka-teknik, meron kasi nagpapalit ng charger pin na kasama yung board at meron namang hindi kasama yung board. Ganito yan mga ka-teknik. Kapag ka mga ka-teknik, halimbawa fast charger yung inyong cellphone, mabilis siyang mag-charge. Bagong pinapalitan nyo siya ng charger pin, ang ginawa ay isang buong charger pin. May pagbabago siya mga teknik sa pag-charge. Yan. Kapag ka isang buo ang inyong pinapalitan kasama yung board, may pagbabago. Kung dati fast charge yung inyong cellphone, pagka napalitan na ng Class A na pin with board, medyo mabagal na siya mga teknik mag-charge. Meron naman mga teknik na nabibili na charger pin with board na fast charger, yung mga with IC. Yan mga ka-teknik. Kasi ito yung pagkakaiba. Pakita ko sa inyo mga teknik. Ito yung Class A na charger with board. Ito naman yung original. Yan, makikita nyo mga ka-teknik dito sa Class A, wala na siyang mga IC. Kumbaga yun yung para sa fast charging. Itong original meron yan. Kaya kapag ka bumili kayo nito, charger pin with board, medyo babagal yung pagcha-charge ng inyong cellphone. Hindi katulad sa original yan. May nabibili namang ganito din at meron din namang wala. Pero mga teknik, kung charger pin lang ang papalitan, ito walang pagbabago sa pagcha-charge nyo. Kapag ka pin lang ang papalitan, nagkakameron lang ng pagbabago kapag ka kasama yung board pinalitan at Class A yung pinalit na charger board. Yan mga ka-teknik. Dito naman tayo mga teknik sa battery. Yan. Kapag ka syempre mga teknik, kapag ka Class A battery na yung pinalit, medyo hindi na siya gaano katagalan malobat. Depende pa rin sa paggamit ninyo. Pagka sa una, mga 1 week, kapag ka bagong battery nyo kahit Class A, medyo matagal pa yan malobat. Pagka replacement na, makalipas na mga isang buwan, medyo mabilis na yan mga kateknik malobat. Hindi na katulad nung original na battery. Yan mga kateknik. Kaya magtataka kayo, bagong palit ng battery, pero Class A, mabilis pa rin malobat kasi nga Class A na yung nakapalit sa inyong battery. Yun yung mga pagbabago sa inyong mga cellphone. Nga pala mga teknik, ito pa, kapag ka minsan nagpapalit kayo ng LCD, yung balik tayo sa LCD, nagtataka kayo, medyo nalabo yung inyong camera. Kasi nga mga kateknik, minsan hindi compatible yung LCD dito sa camera ninyo. Kaya mapapansin nyo, normal lang na kapag ka nagpalit kayo ng LCD, minsan nalabo yung front camera or back camera. Yun, minsan kasi hindi nga compatible. Pero minsan lang naman yung mangyari kapag ka nagpapalit ng LCD. Yun lang naman mga kateknik ang malimit palitan sa ating cellphone kapag ka nasisira. Yun yung mga pagbabago sa inyong cellphone kapag ka nagpa-repair kayo at Class A yung inyong pinapalit.
Yan, mga teknik. May makukuha pa rin naman kayong original na parts, mga galing unit. Yan mga teknik, kung may tanong kayo, huwag nyo kalimutan mag-comment, mag-subscribe. Salamat sa panonood and God bless.